Sa Russia, may isang tahimik na lungsod na kung tawagin ay Nizhny Novgorod. Sa umaga, ang lugar na ito ay tila isang larawan ng kasaysayan. May mga simbahan na may gintong kupola, mga gusaling kahoy na naluman ng panahon, at mga sementeryong nakakalat na parabang bantay ng bawat distrito. Pero sa pagdating ng gabi, ibang anyo ang lumilitaw. Ang katahimikan ay tila may sariling boses, humuhuni sa hangin na malamig at matalim. Sa mga sementeryo, may pakiramdam kang may matang nakatingin mula sa dilim. Kahit wala namang tao. At doon, sa mga kalsadang yon, may isang anino na laging naglalakad. Hindi natatakot. Hindi nagmamadali. Parang alam niya na may naghihintay sa kanya. Ang kanyang pangalan, Anatoly Yuryevich Moskvin. Para sa marami, siya ay isang henyo. Marunong ng 13 wika, nakapagsulat ng daan-daang artikulo tungkol sa kasaysayan, folklore, at mga ritual na matagal nang kinalimutan ng mundo. Isang guro, isang historian, isang taong tinitingala sa akademya. Pero sa likod ng imaheng yun ay nakatago ang isang lihim na mas madilim pa kaysa sa libu-libong puntod na kanyang binisita. Nakatira si Anatoly sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang matatandang magulang na sina Elvira at Yuri. Ang paligid niya ay puro aklat, papel, at mga lumang laruan na parabang iniipon niya mula pa pagkabata. Walang asawa, walang anak, walang kaibigan. Pero may isa siyang bagay na hindi niya kayang takasan. Isang obsesyon na nagsimula noong siya ay bata pa lamang. Taong 1979, si Anatoly, na noon ay 12 taong gulang, isang payat na batang mahilig sa pagbabasa, ay may karanasang hinding-hindi niya nakalimutan. Noong araw na yun, dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang libing. Hindi yun ordinaryong libing. Yun ay para sa isang batang babae na hindi niya kilala. Ang pangalan ng batang babae ay Natasha Petrova, isang 9 taong gulang na bata na namatay ng biglaan. Habang nakatayo siya sa gilid ng kabaong, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw. At doon, lumapit ang isang matandang babae. Mahigpit ang hawak sa kanyang balikat. Sa malamig na tinig, inutusan siya. Halikan mo ang bata, bilang respeto. Si Anatoly, nanginginig at halos hindi makahinga, ay napilitang lumapit. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa malamig na katawan. Ang kandila sa paligid ay kumikislap, ang usok nito'y humahalo sa amoy ng bulaklak at lupa. At nang dumampi ang kanyang labi sa noo ng batang walang buhay, para bang tumigil ang oras. Sa halip na pangingilabot, may kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang lamig ng balat, ang katahimikan ng paligid, ang bigat ng hangin na para bang pinipiga ang kanyang dibdib, lahat yun ay natatak sa kanyang murang isipan. Para bang may boses na bumubulong sa kanya, tinatawag siya, at nagsasabing, bumalik ka. Huwag mo akong kalimutan. At mula sa sandaling yun, nagising ang isang pagkahumaling na hindi na niya matatakasan. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng mga laruan at tumatakbo sa kalsada. Si Anatoly ay nahuhumaling sa mga libingan. Bawat sementeryo ay parang aklat na gusto niyang basahin. Bawat puntod ay may kwento. At sa bawat gabing lumilipas, unti-unti siyang hinihila ng dilim, pabalik sa mga patay. Habang si Anatoly ay tumatanda, hindi na basta paghanga sa kasaysayan ng mga libingan ang kanyang ginagawa. Unti-unti itong nagiging ritual. Sa kanyang mga 20s at 30s, binansagan siyang necropolist, ang taong dalubhasa sa mga sementeryo ng Nizhny Novgorod. Kaya niyang maglakad ng 30 kilometro sa isang araw, paikot-ikot sa iba't ibang sementeryo. Sinusulat isa-isa ang mga pangalan, petsa ng kapanganakan at kamatayan. Para bang bawat lapida ay pahina ng isang aklat na siya lamang ang nakakaintindi. Ngunit may mga gabi na hindi lang pagtatala ang ginagawa niya.
May mga gabi na tila ba pinipilit niyang marinig ang bulong ng mga patay. Minsan, mahihiga siya sa ibabaw ng malamig na lupa. Nakapikit, nakikinig. Para bang hinihintay kung may tatawag sa kanya mula sa ilalim ng puntod. May pagkakataon pang ang natulog siya sa loob ng isang baul, sarado ang pinto, at sa buong magdamag ay nakikinig lamang sa katahimikan at tunog ng sariling tibok ng puso. At minsan, natutulog siya sa loob mismo ng isang kabaong. Ang lamig, ang dilim, ang bigat ng takip na kahoy. Ang pakiramdam na para kang buhay na nilibing. Pero para kay Anatoly, ito ay hindi bangungot, ito ay tahanan. At dito nagsimula ang kanyang mas malalim na paniniwala, na ang mga batang namatay ng maaga, ay maaari pang mabuhay muli. Kaya sa tuwing makakakita siya ng obituaryo ng isang batang pumanaw, hindi siya nagdadasal. Hindi siya nalulungkot, bagkus, nakararamdam siya ng panawagan. Sa katahimikan ng gabi, may dalang flashlight, panghukay, at mga kemikal, pupunta siya sa puntod ng isang bata. Uupo muna siya sa gilid ng lupa, parang nag-aabang. At kung maramdaman niya ang pag-imbita, yung parang boses na bumubulong sa kanya, doon niya sisimulan ang kanyang madilim na gawain. Dahan-dahan niyang huhukayin ang lupa. Ang bawat bagsak sa paghukay ay parang tunog ng kampana sa dilim. Hanggang sa maramdaman niyang dumidikit na ang bakal sa kahoy. At kapag bumigay na ang takip, bumungad ang kabaong. At doon, sa ilalim ng buwan, bubuksan niya ito. Ang malamig na hangin ng gabi, biglang humahalo sa amoy ng bulok na kahoy, lumang tela, at bangkay. At mula roon, dahan-dahan niyang iaangat ang katawan ng bata. Hindi bilang bangkay, kundi bilang isang nilalang na gusto niyang iligtas. Sa kanyang apartment, nagsisimula ang pangalawang yugto ng ritual. Gamit ang asin, baking soda, at kemikal, pinapatuyo niya ang laman. Upang hindi mag-collapse, pinupuno niya ng basahan, tela, at minsan ay mga lumang dyaryo ang katawan. Ang mukha, nilalagyan ng wax o plaster, o kaya minsan ay maskara. Upang mas magmukhang buo, bibihisan niya ito ng damit pambata, nang maging makulay at tila masigla. Lalagyan ng ribbon ang buhok, minsan pa ay wig. Pati mga kuko, pinipinturahan ng pulang nail polish. At unti-unti, ang malamig na labi ay nagiging parang manika. Isang manikang hindi mo makikitang mabibili kahit saan. Isa-isa, iuuwi niya ang mga ito. Ilalagay sa sofa, sa kama, sa sulok ng kanyang kwarto, at sa kanyang isip, sila ang kanyang mga anak. Pinagkakantahan niya sila ng lullabies. Pinapanood niya ng cartoons, at kapag dumarating ang araw ng kanilang kaarawan, may maliit na selebrasyon sa loob ng apartment. Sa labas, para siyang ordinaryong iskolar na tahimik na namumuhay kasama ang mga magulang. Pero sa loob ng maliit na apartment na yon, isang tila mausoleum. Isang tahanan ng mga batang hindi na dapat nabubuhay. At sa hangin, hindi mabura ang amoy ng kemikal, ng bulok na lupa, ng kamatayan na pinilit niyang gawing buhay. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo si Anatoly, masaya, tahimik, at naniniwalang siya ay isang ama. Taong 2011, habang tahimik ang komunidad ng Nizhny Novgorod, unti-unting nag-umpisang maglabasan ang mga tila ordinaryong reklamo hinggil sa kanilang mga sementeryo, mga puntod na sira, mga lapida na nababaliktad, at kabaong na tila na istorbo. Pero ang mas nakakatindig balahibo, may mga bangkay na nawawala. Ang mga pamilya ay nagtataka, kung sino ang may lakas ng loob na magnakaw ng patay. Kung sino ang kayang magbukas ng libingan sa gitna ng gabi. Noong una, inakala ng pulisya na gawa ito ng mga extremist groups o marahil miyembro ng isang cult. Ngunit, nang maglaon mali pala ang kanilang hinuha. Isang gabi, isang anino ang kanilang nahuli. Isang matanda, tahimik. Nahuli nila itong nagpipintura ng lapida sa isang Muslim cemetery. At dito nila nalaman na si Anatoly Moskvin ang salarin. Isang kilalang historian, linguist,
at eksperto sa lokal na sementeryo pala ang matagal nang gumugulo sa mga sementeryo at nag-iiwan ng pangamba sa mga tao. Sa unang tingin, walang masama. Parang isang harmless na matanda. Pero sa likod ng malamlam niyang mga mata, may sikreto palang madilim. Kaya't nang salakayin ng mga otoridad ang kanyang apartment, hindi nila inakala ang matutuklasan nila roon. Pagbukas pa lamang ng pinto, isang kakaibang tanawin ang bumungad. Sandamakmak na mga manika. May nakaupo sa sofa, may nakatayo sa sulok, may nakahanay sa mga shelf. Mga nakadamit pambata, may ribbons, wigs, maskara na yari sa wax at tela. Para bang isang silid ng isang kolektor. Pero kakaiba ang aura, madilim, malamig, at tila may nakasilip na mga matang walang buhay. Habang lumalapit ang mga pulis, doon nila natuklasan ang katotohanan na hindi nila kailanman malilimutan. Isa-isa nilang sinuri ang mga manika, at doon sila natigilan. Hindi yon mga manika, kundi mga bangkay. 26 na mga batang babae at dalagang may edad 3 hanggang 29. Ang bawat isa ay mummified, tinakpan ng plaster, nilagyan ng maskara, at binihisan ng mga damit pambata upang magmukhang buhay, upang magmukhang manika. Sa loob ng maraming taon, nakatira si Anatoly kasama ang mga patay. At ang mas nakakatindig balahibo pa, kasama rin doon ang kanyang mga magulang. Sa loob ng bahay na yon, sa gitna ng kanilang pang-araw-araw na buhay, pagkain, pagtulog, panunood ng TV, nakaupo at nakahiga sa paligid nila ang mga bangkay ng mga batang babae. At ang kanyang ina, inakala niya na mga manika lamang ang mga ito, mga kakaibang koleksyon ng kanyang anak. Ngunit para sa mga tunay na magulang ng mga batang yon, ito ay isang bangungot. Isang pagnanakaw hindi lamang ng katawan ng kanilang mga anak, kundi ng mismong alaala ng kanilang pagkatao. Para sa isa sa mga magulang na namatayan, ang nangyari ay parang 2 beses ninakaw sa kanila ang buhay ng kanilang mga anak. Ang mamatay ang mga ito, at ang ginawang paghukay ni Anatoly mula sa mga libingan nito. Para naman kay Anatoly, nagawa niya ang mga ito dahil gusto lamang niyang bigyan ng bagong buhay ang mga batang namatay na. Naniniwala siya na isang araw, muling babangon ang mga ito, na dapat silang manatili malapit sa kanya, at hindi mabulok sa ilalim ng lupa. Sa halip na hayaan silang manahimik sa kanilang libingan, ginawa niya silang mga manika. Mga laruan ng kanyang sariling delusyon. At doon, natapos ang ilusyon ng isang kilalang historian. At lumantad ang isang bangungot na gumimbal sa buong Russia. Ang kanyang apartment ay hindi tahanan. Isa itong libingan. At si Anatoly Moskvin, hindi lamang isang tao. Siya ang mismong anino na naglalakad sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Sa isang malamig na silid ng korte sa Russia, nakaupo si Anatoly Moskvin, na tila namumutla, at may titig na parang laging nasa malayo. Tahimik siyang nakikinig, pero para bang hindi siya naruroon. Doon, ibinaba ang hatol. Ayon sa mga eksperto, si Anatoly ay may kondisyon na tinatawag na paranoid schizophrenia. Dahil dito, hindi siya haharap sa rehas. Hindi siya makukulong tulad ng inaasahan ng lahat. Sa halip, inilipat siya sa isang psychiatric hospital, isang lugar kung saan ang kanyang isip ay mas lalo pang naglalakbay sa kakaibang mundo na siya mismo ang lumikha. At sa bawat panayam, iisa lamang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Na hindi siya kriminal, na wala siyang kasalanan. Ayon sa kanya, iniligtas niya ang mga bata mula sa kalungkutan at katahimikan ng kanilang puntod. Ginawa niya silang mga manika, nilagyan ng damit, pininturahan ng mukha, at pinaupo sa kanyang apartment. At sa paningin niya, sila ay hindi bangkay, kundi mga anak na muli niyang binuhay. Tinawag pa niya ang sarili bilang tagapag-ingat ng mga bata. Isang huwad na ama, sa mga batang hindi na makapagsasalita at hindi na makakatanggi. Ngunit para sa mga magulang ng mga batang hinukay, ibang-iba ang katotohanan. Isang bangungot na walang katapusan. Para sa kanila, matapos nilang ilibing ang kanilang anak, matapos nilang tanggapin ang sakit at subukang maghilom,
Bigla na lamang nilang malalaman na ang puntod ng kanilang anak ay sinira, ang labi ay ninakaw, at ginawang parang laruan sa loob ng isang apartment ng isang estranghero. Ang mga ina ay umiiyak, sinisigaw ang tanong kung bakit ito nagawa sa kanilang mga anak. Wala nang paliwanag na kayang burahin ang kasalanan. Wala nang katwiran na makakapagpagaan ng sugat na iniwan ni Anatoly. At marahil, ito ang pinakamadilim na twist sa kwentong ito. Habang para sa lipunan, si Anatoly Moskvin ay isang baliw na kriminal, sa kanyang sariling isip, siya ay isang bayani. Isang ama sa mga batang matagal nang pumanaw. Hanggang ngayon, nakapiit siya sa isang psychiatric hospital, hindi sa kulungan. Buhay pa si Anatoly sa kasalukuyan. At ayon sa mga ulat, wala ni konting pagsisisi ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa tingin nyo, isa bang biktima si Anatoly ng kanyang sariling delusyon, o isa siyang halimaw na itinago sa likod ng katalinuhan? At sa huli, hindi na nakulong si Anatoly bilang isang kriminal, kundi bilang isang baliw na lalaking minahal ang katahimikan ng mga patay kaysa sa ingay ng mga buhay. Sa loob ng kanyang isipan, hindi niya kailanman itinuring na krimen ang kanyang ginawa. Para kay Anatoly, siya ang tagapagligtas, ang nagbalik ng buhay sa mga batang iniwan ng mundo. Ang mga bata na dapat ay nakahimlay ng payapa, ay ginawang mga laruan sa kanyang bulok na imahinasyon. At ngayon, kung ang isang taong may ganitong pananaw ay malayang umiikot sa mga kalsada, gaano karami pa ang kanyang pwedeng gawing manika? At gaano katagal bago natin mapansin na may nawawala na namang mga bata, at may bagong nilalang na muling bubuo sa kanyang koleksyon?